Breaking news po mga kababayan. Ito na. Grabe. Hindi talaga mawala-wala yung issue kay Mima Alicia. Bakit siya pinatumba? Sino ang nagpatumba? Dito mga kababayan, merong pasabog yung kasamahan niyang vlogger na meron na naman daw isusunod sa listahan. Isusunod daw kay Mima. Mga kababayan, kung sino-sino ang mga tinuturo, kung sino-sino ang mga sinasabihan nilang suspect. Dito po kumakalat po ito sa social media. Alam nyo mga kababayan, tila pinapahaba-haba nila itong kwento kay Mima na talagang gusto nilang i-connect sa kanyang pagiging political vlogger. Gaya po ni Talakera, kung sino-sino ang kanyang mga pinagbibintangan. Dito mga kababayan, ikinokonekta sa mga DDS. Ikinokonekta rin sa isang malaking reliyon. Mga kababayan, kung gusto nyo makita yung mga post ni Talakera, talagang mas magaling pa siya sa mga pulis. Kakatapos pa lang ng krimen, meron na siyang pag-iimbestiga. Para bang ina-advance niya yung utak niya na eto, pasukin nyo na, eto, hulihin nyo na, ano bang ginagawa nyo? Ganyan po sila mga kababayan, si Talakera. Kung sino-sino ang binibintangan. So dito mga kababayan, dito po sa pasabog ng vlogger, sila na daw ang isusunod. Meron daw 2 vlogger na isusunod pa sa listahan na isusunod kay Mima. Naniniwala ba kayo mga kababayan? Bakit pare-pareho ng naratibo ang mga loyalistang vlogger? Tila meron silang gustong palabasin? Disclaimer po mga kababayan, gusto ko lang linawin. Hindi po natin kinokontent ito sa pansarili nating interes. Gusto ko lang timbang-timbangin yung mga usapin dito na tila kasi ang gustong palabasin ng mga loyalistang vlogger na ang gumawa nito ay mga DDS. Ang gumawa nito, yung isang reliyon daw, di umano. Ito pong sinasabi nila mga kababayan. Inaalis nila yung motibo na yung nangyari kay Mima Alicia, meron siyang nakaaway. Yung kanyang karelasyon dati na nabugbog pa siya. So dito mga kababayan, panoorin po natin ano ang pasabog ng vlogger na ito. Mga kababayan, at merong nag-comment, Robin Padilla nagsalita daw di umano. Nagsalita na daw dito sa pagpapatumba kay Mima. Totoo kaya ito mga kababayan? Totoo kaya na nag-react na si Robin Padilla? Kasi itong si Mima Alicia, binabanatan din si Robin. Pakita ko muna sa inyo mga kababayan ha. Para makita nyo lang po yung mga naratibo. Ano ba yung mga sinasabi ni Mima tungkol kay Tatay Digong at Robin Padilla at kay Sara. Si Mima kasi mga kababayan talagang puro mura ang kanyang mga sinasabi at mapanglait. Sabi-sabi pa nga ng mga nagko-comment ng mga DDS mga kababayan. Hindi na enjoy ni Mima yung pagpaparitoke. Hindi umabot ng 1 taon. Eto mga kababayan na panoorin po natin paano niya nilait si Tatay Digong. Eto po mga kababayan, magugulat kayo dito. Eto po. Kay Robin. Robin, huwag ka naman ganun. Marunong na yan umakting sa Digong ba? Pangit ba naman ang turo mo? Kulaps lang. Wala bang mas malala dyan? To the point na itong si Digong nag-aagaw buhay. Dapat ganun yung nag-aagaw buhay. Diba? Huwag naman yung acting na nahimatay lang. Dapat yung nag-aagaw buhay. Diba? Para naman masyadong intense. Gagawa lang rin naman kayo ng exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na. Hindi kami nasasatisfied ba? Huwag naman ganyan, Robin. Artista ka, pero hindi ka marunong magturo ba?
Sino ba yung nag-insist dyan? Diba? Over naman. A few moments later. Meron pa tayong political vlogger na si Mima Alicia at critical naman sa tama ng bala ang live-in partner nito matapos pagbabarili ng riding tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Nakaandusay sa kalsada at wala ng buhay ang babaeng ito nang madat na ng mga otoridad sa barangay 171, Caloocan City. Pinagbabaril umano ng riding in tandem ang babae na kinilalang si Mima Alicia, isang political vlogger. Kay Robby. O ayan mga kababayan. Kaya galit na galit yung mga nagmamahal kay Tatay Digong. So yung ipapakita naman natin mga kababayan, eto, magugulat po kayo. Nako, eto na, yung pasabog ng isang vlogger na tila turo ng turo, nagbibintang na talagang politika ang dahilan. O, tignan nyo mga kababayan na meron na daw susunod kay Mima, nasa listahan na daw, pero ang daming tinuturo. Tignan nyo mga kababayan na, panoorin nyo po ito. Nakakagulat po na pasabog ito. Mga ka-BBM vloggers, meron pong dalawa pa na nakalista na isusunod kay Mima Alicia. So syempre, 'di ba, nandoon na si Nyolo. Kasama na 'yan si Idol Mike Cervera, si Pebbles, yung nasa Thailand, tapos si Idol Alfred na nasa Canada. Alam na natin na nakalista 'yan. So yung dalawa, ito, si Romeo TV, ingat ka Idol. Lagi pa naman tayo nag-uusap. Tapos kung kilala nyo, si Attorney Enzo Recto. Si attorney, yung medyo may edad na, kasama sa listahan. So yun lang, mag-ingat kayong lahat. Ito po ay... Yung mga kabebe, nakakatawa tong vlogger na to. Nasa ibang bansa din to eh. Baka nandito rin sa US. Pero nakakatawa, sabi niya meron pa daw dalawa na susunod kay Alicia. Kay Mima Alicia. Yung Alicia yung vlogger na pinagpaparel. Sabi niya dalawa, pero ang dami niya binanggit. Ano ba ha? Kasama pa yung si Pebbles na nasa Taiwan daw. Ang gulo mo. Nakakaloka kayo. Saan nyo nakukuha yung information nyo? Kayo lang din nagbibigayan yan eh. Kaya mas sinasabi ko, malamang sa malamang yung tumumba kay Alicia, kayo lang din. 'Di ba? Pwede ba? Kasi ganito yan. Kung yung tumba kay Alicia is binayaran ng mga DDS o ng mga nasa hanay ng DDS, hindi na kailangan pasukin pa yung bahay niya. Remember, sa investigasyon, lumabas na yung bumaril sa kanya, sinubukan pang pumasok sa bahay uli nila, pinagbawalan lang ng inuupahan. Baka papasok sa bahay para kumuha ng ebidensya, para burahin yung mga ebidensya. So ano nga ba yung mga ebidensya? Kung DDS ang nagpagawa nun, kuya, bakit kailangan pang pumasok sa bahay? Ano bang ebidensya mahanap niya doon? 'Di ba? So yun lang, logic lang. Ayun nga mga kababayan, meron nga daw di umano, pero nakita po sa TV na yung nagpakilalang kamag-anak ni Mima ay papasok sa bahay na tila kukuha daw ng pera at kung ano-ano. Alam niya na under investigation yung bahay. Tila gusto nilang pasukin para mawala yung ebidensya. So dito mga kababayan, kung ano-ano na ang mga iniisip nila na talagang pinapalabas nila na DDS yung may kasalanan. At yung pinapalabas si Talakera, yung isang nagrally daw na for transparency and democracy. Mali yun. Huwag kayong nagbibintang-bintang. Kailangan nyo muna ng ebidensya. Hindi ko yung turo ng turo. Parang yung ginagawa nyo kay Sara Duterte. Turo ng turo. Di ba mga kababayan? Kahit yung mga witness nyo, talagang puro sablay. So dito naman mga kababayan, turo naman sila ng turo hanggang manuno. Pag nanuno, bintang na naman. Di ba mga kababayan? Logic lang po yan. Si Mima kasi talagang grabe magsalita. Ang dami niyang binangga.
Tapos lalait-laitin pa niya si Sarah. Nagpalaglag. Nagpunta ng abroad kung ano-ano. Pinagmumura. Pati si Robin, nilalait si Tatay Digong. Uuwing nakagarapon. So ngayon, yung vlogger, nagbabala na. Naingat-ingat daw sila. O, tignan mo, talagang gusto nilang palabasin na ikahon para ma-convince nila yung tao na si Mima ay pinatumba dahil sa kanyang pagiging political vlogger. Hindi nila sinasabi yung person of interest na kinakasama niya na pagkalipas po ng sabi na buwan, nabugbog po ito si Mima, binugbog ng ex niya. Nagkadimandahan na pinakulong yung lalaki na ex niya. O hindi ba yon konektado sa pag-iimbestiga? Lumipat siya ng Caloocan sa Terra Nova, 1 buwan pa lang. Bakit lumipat? Hindi naman taga Caloocan si Mima. Yung negosyo niya na buy and sell ng motor, hindi pa pwedeng i-connecta yan. Sino yung nakaaway niya bago mangyari ang karumal-dumal na nangyari sa kanya? Bakit siya pinatumba? 'Di ba? Mag-imbestiga kayo. Lalong-lalo na yung isang anti-Duterte din. Ibinibintang din sa mga DDS. Si Lovely Granada. Banat ang banat. Inunahan na yung pulis. O ngayon, nagbuo ng special task force para mag-imbestiga kay Mima. Antayin nyo yung pag-iimbestiga. Nakita na nga sa CCTV O tuloy pa natin ano yung pasabog ng vlogger. Ito po. Hindi yung puro kayo salita, puro kayo bintang. Tapos wala naman sa lugar. Pag-isipan nyo muna maigi mga sasabihin nyo. Kaya yan, mana-mana kayo Kita nyo. 'Di ba? Yung mga amo nyo. Si Claire Castro. Walang ginawa ko hindi mag-point finger. Walang ginawa ko hindi ibintang lahat sa Duterte. O katulad nyo rin. Parehas nyo rin. Ganyan din. Hindi ba pwedeng, 'di ba may issue siya yung sa dating niyang pinapasama? Issue niya yun. 'Di ba? Kung DDS ang nagpagawa niyan, pagkatapos itumba, tapos na, hindi na susubukan pasukin pa yung bahay. Kaya susubukan pasukin yung bahay kung sino mang gumawa niyan. Kasi nga, meron siguro alam o meron siguro siyang nalalaman na kailangan mabura. Ngayon, meron pa information na meron pang 2 itutumba. Baka nga meron talaga. I believe you. Pero hindi ko lang alam kung saan ang galing information nyo. Baka kayo rin yung nagtutumbahan kasi nga nagkakaunsihan na kayo sa pera. Ayun kasi mahirap. Sa mga vlogger ni BBM, puro kasi kayo bayaran. Nababayaran kasi kayo. 'Di ba? Ngayon, pag nagkaroon ng kulang sa bayad, kulang sa ganito, kayo din natatalo. Kayo din nag-aaway. Kaya ang ending, kayo rin magtutumbahan. Kayo rin yung magpapatayan. Tas ending, ibibintang nyo sa kabilang panig. So, parang hitting 2 birds in 1 stone. Ang ending, 'di ba? Napatahimik ko na siya. Nasa akin na yung pera, so hindi nga na ako may kakanta. At the same time, mapupoint pa kayo sa finger doon sa kalaban nyo. Madaling. Kaya na wag na kami. Sabihin mo doon sa nagsabi sa inyo ng information na yan, ha? Dito mga kababayan, yung boses nito AI mga kababayan, na-edit kasi yung boses. Itong si kabebe nyo ay totoong tao po ito, hindi siya AI. Yung boses AI lang po mga kababayan. Pero yan yung lumalabas sa kanyang video. Di ba? I-check pa natin yung iba mga kababayan. Yan po yung mga lumalabas dito. Ano yung mga comment? Tignan nyo po kung sino ang mabubunga. Ito. Kung sino ang mabubunga, siya pinakamalaking nakuha sa maleta. Kaya, ayun, onsihan. Sabi ni Benny. Nako, inisa-isa na kayo. Wala daw kasi kayo. Silbi, naubos lang daw. Kinurakot sila sa pangbayad sa inyo. Puro palpak daw ginagawa nyo. Paninira sa aray ko po. Kasi nga mga kababayan, wala naman kayo makitang
logic na mag-isip sa mga loyalistang vlogger eh. Puro paninira. Eh yan yung mga nasa komento. O, tignan nyo kay Mima. Meron ka bang matututunan kay Mima? Eh puro paninira, puro mura. Tignan nyo yung sinasabi kay Tatay Digong. Di ba mga kababayan ko, uuwing nakagarapon, uuwing buto-buto, nilalait pa si Robin. O, kita nyo ito. Itong sinasabi niya kay Robin Padilla, mga kababayan, na ito. Panoorin nyo po, mga kababayan. Para lang ma-realize nyo na bakit yung mga DDS, mga nagmamahal kay Tatay Digong, ay nasaktan sa mga sinabi ni Mima. O, tignan nyo po, mga kababayan to. Ito po. Robin, huwag ka naman ganun. Marunong na yan umakting sa Digong ba? Pangit ba naman ang turo mo? Kulaps lang. Wala bang mas malala dyan? To the point na itong si Digong nag-aagaw buhay. Dapat ganun yung nag-aagaw buhay. Di ba? Huwag naman yung acting na nahimatay lang. Dapat yung nag-aagaw buhay. Diba? Para naman masyadong intense. Gagawa lang rin naman kayo na exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na. Hindi kami nasasatisfied ba? Huwag naman ganyan, Robin. Artista ka, pero hindi ka marunong magturo ba? Sino ba yung nag-insist dyan? Diba? Over naman! A few moments later. Meron pa tayong political vlogger na si Mima Alicia at critical naman sa tama ng bala ang live-in partner nito matapos pagbabarili ng riding tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. O, ayan mga kababayan. O, ito pa, meron tayong ipapakita. Mima Alicia nagpakita ng pera. Ito, tignan nyo po mga kababayan ha. May lumalabas eh. May mga pera. Guys, O, tignan nyo. ewan ko kasi wala namang, hindi naman konektado yung pagpapagawa namin, ng pagpapaganda namin sa sarili namin sa issue nila Sara na sinasabi namin. Alam niyo, parang ang tatangan nyo, ibabanatan namin si Sara about sa mga issues niya, tapos babanatan nyo kami na hindi naman connected sa issue na sinasabi namin. Tsaka, big deal pa rin ba sa inyo hanggang ngayon yung mga taong nagpapa-enhance ng mukha nila? Guys, part ng self-love yun. Tsaka, afford namin eh. Anong pakialam nyo? Maganda na kami dati pa, gusto namin lalong gumanda. Diba? Alam mo yung parang, kung nagpa-enhance kami ng mukha. Diba? At least kami, afford namin kayo. Kasi hindi nyo afford. Tsaka, kahit magparito kayo ng mukha nyo, pangit pa rin kasi kayo. Totoo, ang papangit ninyo. O, kita nyo si Mima, di ba? Eh, ano bang dating itsura ni Mima? Eh, naku po, baka pag nakita nyo, matakot kayo. Yung bata matakot kay Mima. Eh, parang Sanderford na nung nagparotoke, yumabang na. Ganyan din si Mima. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Yung tinanim ni Mima, puro masasama. Kaya yung naaalala kay Mima, puro kasamaan. Kaya walang nagsasabi na, oy, kawawa naman. Walang nagsasabi na, naku, ba't ginawa ito? Ayun, puro haha yung mga comment dito, mga kababayan ko. Nakikiramay po ako sa pamilya ni Mima. Okay, dito tinitimbang-timbang lang natin kung saan ang gagaling yung galit ng mga DDS. Para sa akin po hindi ako galit kay Mima, mga kababayan. Pero hindi natin masisi yung iba bakit nagagalit kay Mima kahit nang siya ay pumanaw na. Talagang hinahabol siya ng mga milyong-milyong kababayan natin na dahil sa kanyang pananalita, yung kanyang estilo, sa kanyang paggawa ng mga content ay puro mura. Hindi mo kapupulutan ng magandang ehemplo. Hindi ka makakapulot ng kaalaman. Puro mura, puro hinanakit sa kapwa. Hindi ka makakapulot ng critical logic thinking. Mga kababayan, kaya hindi mo masisi yung tao na bakit galit kay Mima. Kasi yung mga loyalista, binabanatan nila yung mga DDS, bakit tila masaya pa daw sila na pumanaw si Mima. Hindi natin sila masisi, mga kababayan ko.
Bakit ganyan yung nangyari? Tingnan niyo yung ilong ko, ang ganda. Iisa lang yung doktor namin yan. Side view. Oh, diba? Hindi nyo afford yan. Hindi nyo afford. Yan lang kasi yung alam nyong banat eh. Kasi wala na kayong pangat na makikita sa amin. Di ba? Kasi nagsasabi kami ng totoo. Di ba? Oh, ang ganda ng ilong ko, diba? Hindi nyo afford yan. Alam nyo kung magkano yung ilong ko? Hindi nyo nga afford. Huwag nyo nang tanongin. Tapos isa pa, hindi kayo makakapag-comment. Kasi naka-turn off comment section kami. Naka-turn off comment section kami. Hindi kayo makakapag-comment. Inaamin namin yan. Like, hindi kami nasasaktan. Like, iniinis lang namin kayo. Kasi baited kayo. Oh. 2026 na, Diyos ko, hindi pa rin kayo, hindi pa rin kayo open-minded sa mga taong nagpapa-enhance ng face nila. Pitikan tayo ng ilong, te. Tingnan niyo yung ilong ko. Nagagalaw ko na. Sa'yo, nagagalaw mo na. Oh. O, ayan mga kababayan na, yan yung mga nasa likod ng mga kwento. I need to confess something. Naku po. Breaking news mga kababayan. Ano ba yung gusto mo? O, eto, bali-balita, may nakaaway daw siya. Nangungupal dito, ha? O, may nakaaway bago mangyari ang lahat. Pare, sige na, nakaka-traffic tayo. Sige na. Gusto mo? Sige na, nakaka-traffic. Ikaw ang tanongin ko, ano ba yung gusto mo? Yung may nakaaway siya. Kuya, ano ba yung gusto mo? O, ayan, tignan nyo. May nakaaway siya. Ano ba yung gusto mo? Tangina ka. O, kita nyo, mga kababayan. Kayo yung nangungupal dito, ha? Hmm. Tragisan kayo. Ano gusto mo? Pare, Babayan, pag nawala O, di ba mga kababayan, itong nagsasalita na ito, AI na ito. Huwag nyo nang anuin ito. Siyempre, ayaw nating magbigay ng fake news. Yung nagsasalita dito na pagka namatay daw siya, may binabanggit siyang Boss B. AI yan, huwag kayong maniniwala dyan. Kasi may lumalabas na sa nagkaonsehan, sa mga screenshot, parang hindi sila nagkasundo sa bayad. Kay Mima, hindi nabigyan ng pera. Pero itong nagsasalita na ito mga kababayan, fake news ito. Huwag niyong papaniwalaan ito kasi ginawa lang nila ito. ako, hanapin niyo si Boss B. Siya ang may kagagawa nitong lahat. O yan, fake news yan ha. Huwag niyong paniniwalaan yan. Wala pong realidad dyan. Ginawa lang nilang AI. Pero yung nakikipag-away, sinasabi na si Mima. Hindi natin sinasabi na totoo pero kaboses niya eh. Tapos yung salita na nangungupal kayo, tila lumalabas sa mga video ni Mima tuwing nagbablog siya. Okay? O ano pa, yung mga masasabi nila dito. Ayan mga kababayan, no, may pera siyang pinapakita sa kanyang video. Tignan nyo po. Ayan, no. Ayan, ang daming pera na pinapakita niya, ipinagyayabang niya. Ayan, no, ang dami, kaya afford niya yung kanyang pagpaparetoke. Ayan, ang daming pera mga kababayan. 'Di ba? Nakita nyo po. Ito, tignan nyo po ito ha. Robin, huwag ka naman ganun. O, tignan nyo. Marunong na yan umakting sa digong ba? Ang pangit ba naman ang turo mo? Kulaps lang. Wala bang mas malala dyan? To the point na itong siligong nag-aagaw buhay. Dapat ganun yung nag-aagaw buhay. Diba? Huwag naman yung acting na nahimatay lang. Dapat yung nag-aagaw buhay. Diba? Para naman masyadong intense. Gagawa lang rin naman kayo ng exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na. Hindi kami nasasatisfied ba? A few moments later. O, ayan, mga kababayan. Yan yung nangyari kay Mima. Hindi mo masisi. Ang ina mo, Sarah! Yan, minumura niya si minumura niya si Inday Sara dyan, di ba? Hindi mo masisi mga tao. Ang nakakaawa, yung mga naiwan ni Mima kasi iinisan ng tao si Mima dahil sa kanyang mga ginawa nung siya ay nabubuhay pa. Kaya dito, kung sino-sino ang mga pinagbibintangan, mga kababayan ko,
Sana magantay po tayo ng pag-iimbestiga ng kapulisan. Huwag po tayong turo ng turo. Gaya ni Pebbles, Talakera. Di ba, itinuturo sa isang reliyon. Hindi ko na babanggitin mga kababayan. Nagsanib pwersa daw si Sara at itong reliyon na ito. Di ba mga kababayan ko, dapat mag-imbestiga muna kayo. Antayin nyo yung sasabihin ng pulis. Kasi parang parang may mga chat group na may nag-uutos sa kanila, o ganitong gawin nyo ha, ganito ha. Palabasin nyo na sa mga vlog nyo, i-viral nyo na politika ang dahilan. Tapos ituro nyo kay Sara. Parang ganun yung kanilang naratibo. Na tila may nagkukumand sa kanila na iisa ang sasabihin nila para palabasin na politika ang dahilan. Hindi ba pwedeng personal ang nangyari kay Mima? Bakit pinatumba ito? Kasi nakita nyo may dati na siyang kaaway. Yung kanyang karelasyon na binugbog pa siya nito. Kaya kinasuhan ng bawsi at nakulong yung kanyang kinakasama. Itong kasama niya ngayon na nasama, na nabaril din, ikalawang ka-live-in partner niya. Di ba mga kababayan? Kaya kayo nang humusga dito, hindi natin kinokontent ito para sa sarili nating interes, para kutsain si Mima. Nagbibigay lang tayo ng naratibo, na yung naratibo ng loyalista mali. Maling konteksto. Kasi sinasabi nila, binibintang nila sa DDS, binibintang sa isang reliyon, mali yun. Dapat mag-isip na kayo ng tama. Gumising kayo sa katotohanan. Puro kasi kayo kasinungalingan. Kaya walang naniniwala sa inyo. Baka totoo na mga bayarang kayo. Yan ang sinasabi ng mga... Baka totoo na nagkaonsehan. Yan yung mga kumakalat. For transparency, for a better democracy, mga kababayan, magkita-kita tayo, tila may malaking magaganap na naman. Shout out po kay Ma'am Mirna Aura, Look Isip ng UK, kay Imelda Facun, kay Angelito Tolentino. Sir, di mo ba pwede i-share kung may mga sahod kayo dyan kay BBM? Ayan, nagtatanong yung bakit may mga screenshot about sa hatian ng sahod, pakisagot. Ayan no, Angelito Tolentino. O, di ba? Kayo na pong bahala dyan mga kababayan, kayo nang bahalang magkomento, i-share at i-like at i-subscribe nyo po ang ating YouTube channel. I-like nyo po yung yung video para ma-recommend. At i-follow nyo rin po yung page natin mga kababayan. The Wonders Philippines para Philippines. Ito po. Yan, i-follow nyo po ako dito. Ayan po. Ayan, nagpo-post lang tayo ng mga pictures, 'di ba? Ayan The Wonders Philippines. Like and follow po. Salamat.